This guy needs no introduction, jack of all trades. Siguro mga 2 months, hindi ako nag-reply. So I was very careful pa magbigay ng kung anong information about me. Habang in-interview ako, inisip ko, kailangan ko bang maging mayabang dito? Aawain mo ba? Nagsimula ako, parang isang push-ups lang yata kaya kong gawin. Pag may pinagawa siya sa akin, no questions asked, gagawin ko lang talaga. Natry ko yon, chicken breast diet and kamote for 3 months, no sodium. Mas mahirap siya mentally. Kung pinapasok kami doon, hindi ko alam na nandun na silang lahat. Hindi mo alam kung kailan ka sasabak. Kasi the whole team Korea, kabado talaga sila. Kinakabad si Amoti, kailangan mas lakasan ko. It was my first time doing that exercise. Paano to kung hindi ko man lang maipasok ni isa? Ewan ko doon kay Amoti, ma-acting lang yata yun na nahirapan siya. Running nga lang, pag minadali mo, may injured ka. As simple as running. He's not just a fighter, he's a lover. Sumuko ka ngayon, what makes you think the next time you do it, hindi ka susuko? Dahil sinimulan mo na yan, kailangan mong tapusin. Hey, what's up? This is Jeridan Conde. You're watching A Balanced Life or The Balanced Life on Tito Fit, and this is our 3rd episode. I know it's been a while, but I guess siguro it's been a while kasi medyo naging busy and a lot of stuff going on. Pero hindi natin pwede ipagpalipas to eh. So this guy next to me needs no introduction unless you have no Netflix subscription. You're not on Instagram, you're not on Threads, and like absolutely you have no idea about what's happening in the fitness space, especially in the Asia Pacific or in Asia. So with me right now is Justin Hernandez, aka Justigas, coming from a very successful run of Physical Asia, wherein he was part of Team Philippines. He was the surprise to replace none other than Manny Pacquiao when Manny had to leave, and he took Team Philippines. I think among the Southeast Asian countries, Team Philippines yung last na eliminate. Am I right? Correct. Last na eliminate. So like Thailand went first, Indonesia went first, and kasi natanggal si Thailand and Indonesia during the death match. Yes, yung Tapos tama. we survived along with Japan. Okay. Japan and Philippines yung nag-survive. Oo. Tama. All right. So disclaimer, magkakilala na kami ni Justin ng matagal na. Like bata pa siya. Pero so siguro I think kailangan kong balikan for those who don't know him. Some of what we'll be talking about, medyo may idea naman na ako yung napag-usapan na natin. Pero, but to our viewers, malamang hindi nila alam to mga to. So, quick background lang siguro, Justin. Like, this is a 2-part question. Like, number 1 is, paano ka na-tap to be a part of Physical Asia? This is the very first, kasi nung una Physical 100 first 2 seasons Korea lang yun di ba? May konting Japan, pero basically Korea based, pati mga foreigner di ba? And then number 2 is, since they tapped you, parang how did you get into fitness then? What was your background? What started this? I know you started very early, and how old are you now? 32. Oh my gosh. 32. So, wala na. Grabe, na pala. Matanda na tayo. Almost 20 years na pala kita kilala, halos. So, grabe. Okay, so ayun, those are the questions. So first question, how did they contact me? So I was contacted through Instagram. Instagram. Parang may nag-DM lang sa akin doon. Yun nga, telling me the details. Okay. Tapos parang hindi ako naniniwala. Parang scammer, ganun yung feeling mo? Akala ko kasi scam. sa IG. So they were contacting me hindi ako nag-reply. Siguro mga 2 months. 2 months nila ako kino-contact, di talaga ako nag-reply from Instagram, may nag-message din sa akin sa Facebook. Viber, hindi ko na maalala. Until, nag-message na sila dun sa mga ibang tao na connected sa akin. Telling those persons na, do you know Justin Hernandez? Maybe you can contact him. And yun, gusto namin siyang i-invite for hindi naman yung right after kang makontak, kasali ka na eh. Okay. So parang you're one of the, included ka lang sa shortlist.
kumbaga parang medyo ipapa-audition ka pa rin. Yun, ipapa-audition ka pa rin. So parang siguro meron, hindi ko alam kung gaano kadaming pinagpipilian nila, pero I think medyo konti lang. Nag-audition ka pa? So, after 2 months na hindi ako nagre-reply, so nag-consult ako sa manager ko. Sabi ko, manager. Sabi ko, ano sa tingin mo, totoo ba to? Parang legit ba to? I mean, yun. Sabi niya, mukhang legit naman. Sa parang, bakit hindi natin tingnan? Kasi parang wala namang mawawala. Wala namang mawawala. Huwag mo lang ibibigay yung bank, huwag ka lang maglalabas ng pera. In other words, don't click the link. Yun lang. Oo. So I was very careful pa na magbigay ng kung anong information about me. Kasi nga natatakot ako. So, teka, 2 months kang binabalikan, naghanap pa sila ng iba. Gusto ko talaga nila. Kumbaga ikaw talaga yung nasa shortest, hindi lang shortlist, shortest list yan. Kasi, I mean, honestly, tingin ko naman, kung hindi mo sila binabalikan ng 2 months, sa kanila, di bala ka. Kasi ako, alam mo, syempre, I've had some messages to me na hindi ko rin pinapansin. Kasi parang, number 1, hindi man ako interested. Number 2, parang, alam mo yan, parang, syempre, they don't chase me like that. Tingin ko naman, gusto lang talaga din lang ma-interview lahat. Okay. Para masabi talaga nila na, okay, madami rin kaming pinagpilian. Hindi ka namin kinuha dahil lang wala na kaming choice. So yung nag-interview sa'yo, local or foreign? So yun na nga, nung nakausap ko na sila, nag-reply na ako eventually, in-schedule nila ako ng meeting. Hindi ko na maalala kung Google Meet or Zoom meeting to. So, hindi ako hanggang pumasok na ako doon sa online meeting. Okay. Parang doon ko lang na-realize na, ay, parang legit nga to. Kasi pagkakita ko pagkapasok ko sa online meeting, mga Koreans na. And may translator. Hindi pa ako masyadong nag-prepare noon. Nakasando lang ako. Nandun lang ako sa kwarto ko. may salawal ka naman. Meron naman. So parang hindi ako nag-prepare talaga. Parang kung ano lang tanongin nila, sagot lang. Interesting. Tapos after that, nung after ng interview na yun, straight to Korea. After ng interview na to, nagkaroon pa ng isang in-person naman. In-person interview. And then after that, doon na sila nag-decide. So sino yung nag-interview sa'yo in person? Yung nag-interview din sa akin online. I think they flew here. Para to interview siguro the other prospective participants. Correct. Okay. And then, they already parang mukhang nag-research na sila about me. So alam na nila yung background mo, parang i-confirm na lang nila. Okay. So ganun yung questions sa interview. Parang more like kino-confirm lang nila. Ikaw ba to? And na-feel ko na during the interview, parang tinitingnan nila more on yung character mo eh. So parang habang in-interview ako, inisip ko, kailangan ko bang maging mayabang dito? Para makita nila na, interesting to sa show. Parang may part mo na parang, do I have to sell myself? Oo. Ako naman kasi normally pag ni-interview ako, try natin maging humble. Pero, try. Try. Pero meron akong feeling na parang hindi nila gusto yung answer ko. Parang mas gusto nila akong palaban na. Meron pang question na, lalabas ba to? Kwento ko na rin. Pag-isipan na lang natin kung ilalabas natin. Parang may question sila na, anong gagawin mo pag meron kang teammate na pasaway? Aawain mo ba? Or are you gonna keep your composure? Ano sabi mo? Sabi ko, I think the best way is to keep your composure. To be calm about it. Kasi, the more na, the more na malose mo yung temper mo, sa team sports, mas lalo kayo matatalo. Diba? So I think the best way is to still keep your composure. Kung ano man mangyari, wag mong awayin yung teammate mo. Just deal with the situation the best you can. Tapos sinabi ko sa kanila, but, if you want me to be more, violent about it, I can also do it. Violent. Para mas exciting sa palabas, diba? Pero ako naman, tingin ko,
parang baka ginajudge lang nila yung are you going to be a team player. Kasi countries no? Parang countries against countries So parang di pwede masyado kang individualistic no? So, yun yung tingin ko. Pero malay ko. Kasi alam mo, may nakita ako na I saw this sa threads na parang someone was commenting na sana daw magka-physical Philippines. Parang ganon. Tapos, syempre, it being threads, ang daming nag-comment. Tapos natawa ako kasi isang comment, wag na sana kasi baka maging parang Pinoy Big Brother daw. Yung going mostly drama and less physical, magiging So, na-realize ko na, oo nga, kasi to a certain degree, yung ganon klaseng kalakaran, medyo parang alam na yan ng mga local networks natin. And I think they stick to that formula. Unlike if it's coming from like Korea or physical, na they'll stick to their formulas. Parang sa ako. Anyway, so how do you start your fitness journey? Ano ba ito? Parang how did I start? Kung paano ako napunta dito? Kasi, okay, just so you know, Justin is the only Filipino male, he said this in the show, to ever make the CrossFit Games. So obviously, he's a CrossFitter. He also participates in triathlons, but you've also been in bodybuilding at some point, as where I met you when we were both still into that. And then you also mentioned na now you're doing a lot of running and hybrid, right? So basically, you're jack of all trades. Ano ba? Nag-start lang ako sa bahay doing lots of push-ups. Okay. Actually, puro push-ups lang ako. Nagsimula ako, I remember mga 12 years old yata ako. 12 years old. Okay. 12, 11. Anong reason? Anong motivation mo to do that na mag-push up ka sa bahay? Wala, bored. And then, ano ba? Nung high school kasi, uso sa amin yung sa school, yung nagsusuntukan kayo, pero sa katawan lang. So yung larong suntukan, hindi yung suntukan na nag-away kayo, yung suntukan na laro. Friendly, pero talagang malalakas na suntok. Kumbaga parang nagsusukatan kayo kung hanggang saan yung kaya ng katawan. Parang ganon. So na-encourage ako na boys being boys. Parang kailangan ko mag-push-ups para pag nakipagsuntukan ako, kailangan malakas. Diba? Nagsimula ako, parang isang push-ups lang yata kaya kong gawin. Wow. Until ginawa ko siya everyday, umabot ako ng mga 30 push-ups straight. One go, rest ako. Tapos I would do that for 3 sets total every day. Every day. 90 na. Oo. Siguro ginawa ko yan for a year. Wow. Until yan na, nakita ko na yung changes sa body ko. Tapos meron akong pinsan na bodybuilder. Yan. Yeah. We used to work together. Oo, sa gym nyo. Tapos nakita niya ako, sabi niya, palitan na natin yung workout mo. Hindi ka nalalaki dyan. Kailangan, progressive overload. Ayun. Ginilagyan niya na ng science. Ayun. Then, nilagyan niya na ako ng mga ibang exercises para balance din, para hindi puro push-ups lang. Diba? So, yun na. Ako naman, siya naman, natutuwa siya sa akin kasi pag may pinagawa siya sa akin, no questions asked. Gagawin ko lang talaga. Tapos siguro, in his mind, gagawin lang ito yan for a few days or a month, tapos hindi na niya itutuloy. Nagulat siya. Para kasi ginawa ko yung pinapagawa niya for a year yata, na continuous talaga. So, bata ka pa, meron ka na nung grit, meron ka na nung discipline. Mahirap yun Hindi normal yun Meron akong follow-up question dyan. Kasi, yung grit, yung discipline, to a certain degree, nabibuild yan. Pero meron akong isang question. Kasi, fast responder ka na ba nung bata ka? Kasi, I feel like genetics may play a part since friend ko yung cousin mo is we used to work together and he had incredible genetics as far as I understand. Ako, sa totoo lang, hindi ko kino-consider yung sarili ko na athletic or na siguro hindi naman din ako poor genetics. Feeling ko sa gitna lang ako. Clearly, hindi. Look at this specimen. Hindi, pero kasi drug-free, di ba? Kasi hindi naman ako, talagang very consistent ako Since I started, hindi ko na matandaan na nag-break ako ng 1 month na not doing any physical activity at all. Consistent talaga. And ako, pag may pinagawa ka sa akin, hindi ako confident at first. Pero ipapractice ko yan ng ipapractice. And then kaka-practice ko, doon ako mag-build ng confidence. So, disiplina talaga, guys. Grabe yung discipline ni Justin. So at first, it was bodybuilding. Dahil nga tinuruan ng bodybuilder kong cousin. Tapos, actually, nag-start ako ng bodybuilding naman kasi nakita ko siya nagda-diet.
Okay. Nakita ko yung transformation niya, yung walang abs. Tapos all of a sudden, magkakaroon ng abs in 2 to 3 months. Yung time na yon, yung pagda-diet was old school pa, no? Oo. Medyo walang lasang manok, tuna, kamote. Natry ko yun, chicken breast diet and kamote for 3 months. No sodium. Pepper lang. 3 months? Trinay mo? 3 At that months. age? Oo. Hindi. Tinry ko na to, first year college. Bata ka pa rin. 15 years old. Bata mo nag-college, ha? Accelerated. Guys, hindi lang siya malakas, matalino pa. Di ba? Ang problema pag na-accelerate ka, di ba sabi nilang lalaki, mas delayed daw yung Frontal lobe, yung development. Oo, yung development. Nahirapan tuloy ako. Alam mo yun? Yung decision making mo, parang hindi pa. nahirapan. Well, I mean, it all worked out for you in the end. So yun, feeling ko yun, na-test ko rin yung discipline. Diba? So parang di ba may kasabihan tayo na if sumuko ka ngayon, for example, nag-start ako mag-diet, di ba? If sumuko ka ngayon, what makes you think na the next time you do it, hindi ka susuko? So dahil sinimulan mo na yan, kailangan mong tapusin. After mo matapos, then okay ka na. Grabe, we're getting a lot of gems dito sa short conversation pa lang na to. Tapos, paano ka napunta from bodybuilding to the others? CrossFit? Ever since naman kasi, ang reason ko for bodybuilding is not really to improve my physique. Not aesthetics. Oo, ang goal ko talaga is lumakas. Kaya, nung nakita ko yung CrossFit, palakasan, pabilisan, tumakbo. While natatakot ako na mag-lose ako ng strength, hindi ko rin maiwasan na maging competitive. Na, gusto ko, kaya ko rin yan, mas malakas ako. Di ba? And, yun. Saan mo nakuha? Kasi alam mo, in the grand scheme of things, tayo, when we got into CrossFit, we went separate routes eh. Hindi naman tayo magkasabay nag-CrossFit. Pero, and we got in very early sa Pilipinas. I got in 2011, 2012. Nung nag-start ako sa first work ko in Marikina, gym, sa Sky Fitness. 2013 yata. 2013, very early talaga. We got in very half early. of 2013. I know some of your co-workers din. It's just because sila rin, they were messing around with CrossFit workouts. Sila kasi, CrossFit sila. Doon ako sa lower part ng gym namin, na more bodybuilding. Siguro thankful na rin ako na during my bodybuilding era, I know I always do full range of motion. Okay. Kaya nung ginawa ko yung mga CrossFit exercises, I had the flexibility already. Hindi ka na no rep, no? For the bodybuilding partial reps or no lockouts, yan. Ayun. Okay. Yun lang. Tapos, nag-CrossFit. Mas nagustuhan ko yung CrossFit kasi nga, sa CrossFit, more objective yung style of judging, rep by rep. Whereas in bodybuilding, parang kahit ikaw, hindi mo alam sino bang mas maganda sa amin ng katawan. It's very subjective to the judges, no? Depending on the judges for that. Unlike sa CrossFit, malinaw. Ang bilis eh. Pag bodybuilding pa naman, di ba, meron tayong tinatawag na parang, body dysmorphia. Na parang pag tinitingnan mo yung katabi mo, mas maganda yung katawan niya sa akin. Di ba? Parang ang hirap ng feeling na yun. Parang mas siya sa akin, mas mahirap siya mentally. Ang bodybuilding. Than CrossFit. Naka-anxious, no? Oo. Kasi hindi siya based on your performance. It's based on someone's perception of a package. Tama. Also, nag-decide din ako mag-CrossFit kasi inisip ko, pag sa bodybuilding, ang second step ko is kailangan ko pang mas magpalaki. So, parang sabi ko, parang hindi na masyadong feasible yun for me. Tsaka, alam naman natin, if you've been in fitness for a long time, once you get to the higher levels ng bodybuilding, meron talagang enhancement na kasama yan. Although they don't talk about it as much, meron kasama talaga. So yun, kaya napunta ako sa CrossFit, pero enjoyable naman din kasi talaga ang CrossFit. Nanalo ka kasi agad eh. First ka agad. Pero isipin mo, before ako mag-join ng CrossFit competition, 6 years yun of training consistently. Yes, it's true. Diba? May puhunan. Oo. Pero your first competition was 2014, right? 1 year after CrossFit. 1 year after officially doing CrossFit. Kasi they might think na 6 years. Actually, feeling ko 6 months pa lang ako nag-CrossFit. 6 months pa lang. Nanalo ka na.
Pero ano naman to, intermediate division naman to ng CrossFit. Hindi siya yung RX. Still, I mean, si Rocky, you're a long time competitor din naman. Ganun din, nanalo muna siya sa scaled and then pareho kayong naging dominant sa RX at that time. So, I would have to say na maybe it's not genetics but you really had the talent for this specific sport, no? Sige, let me get to the next question. Balik tayo sa Physical Asia. What was the most memorable part of Physical Asia for you? As in, it can be on-cam na yung pinalabas sa show, or it could be off-cam. Like, was there a special moment no nangyari that we didn't see as viewers? Siguro ang di nyo nakikita doon is nalaman ko yung challenge morning. Hindi ko sure kung kailan namin gagawin yung challenge. Basta in-announce lang sa amin yung challenge. Ito yung Amoti, Eddie, ikaw? Ito yung lumabas ako sa... Okay. Lumabas ako sa yung first time akong pinakita. Yung kasama mo na sila, yung nagtaka silang lahat na parang yung mga ibang teams, parang, may bago. So, nung pinapasok kami doon, hindi ko alam na nandun na silang lahat. Okay. Pagkakita ko lang, andito silang lahat, parang nakakahiya. Tapos yun na, punong-puno na ng camera. Kaya, sabi ko na lang yata sa mga teammates ko, looks like, they're sizing us up. Parang gano'n. Yung pagpasok mo, that's the most memorable part to you? Memorable part is yung waiting game. Okay. Yung anticipation. Hindi mo alam kung kailan ka sasabak. Wow. Oo. Medyo, Kasi in-announce nila yung game morning. Okay. Tapos afternoon, start na. Okay. Nag-break pa ba kami nun? Halos wala na kaming break. Sobrang tagal nun. In-announce, let's say... Kumakain kayo doon? Like, kumakain naman. Kumakain. In-announce like 9 a.m. Okay. Hindi mo alam kung yung event mo ba is 4 p.m. or 5 p.m., 6 p.m. If I'm not mistaken, yung event ko, nag-shoot kami mga 7 yata. Wow. 7 or... From 9 a.m. to 7, 8 p.m. You're waiting in anticipation lang. Oo, hindi mo alam. Basta alam mo na yung event. Alam mo na. But, tama no, hindi mo rin alam na ang makakalaban mo si Amoti and si Eddie. Hindi mo rin alam yun, no? Nalaman ko na. Kasi, nung alam mo na kung sino yung magpa-participate doon sa first 3 events. Kung sino na lang yung natitira. Kayo na lang. Parang na lang, you just deduce. Kinabahan ako, but at the same time, sabi ko, parang it's an honor. Oo, tama. Kalaban mo, previous champion. Let me go back to that. No? Sabi mo, it's an honor na nakalaban mo, previous champion. Meron ka bang any other participant in Physical Asia na parang you wish na sana I got the chance to go head-to-head with this guy, whether teammate or not? Feeling ko okay na ako kay Amoti. Okay na ano na yun? Kasi parehas naman kaming CrossFit, yes. Di ba? You've actually competed against each other before. A lot of people don't know this, but in Back in 2017, yeah. Mayroong competition na Asia Champs. Yes. So guys, malakas talaga si Amoti. Third siya nun di ba? Third or second? Siya. Okay. In that competition, second siya. Hindi ko alam, around 10 to 14 place lang ako nun. Si Justin nagko-compete, ako judge. So, si Amoti overall, mas malakas talaga siya sa akin sa CrossFit. Hindi halata, no? Yung body type niya. Although in that specific competition, sa sack throw, nagkaroon ako ng hope. Yes. Konting hope kasi malaki ka. I was hoping it's gonna be more of a strength test. Yes. Meaning, pabigatan lang ng pabigatan ng bola. Hindi padamihan. And kung sino yung unang bumigay. Kasi 200 how many reps yun? Hindi ko na maalala eh. Ang sabi lang sa akin, mga around 150 laps daw kami. Nung napanood ko siya, it was like 200 plus nakalagay. If I'm not mistaken. Question, yung 200 plus na yun, ito yung hindi ko na-gets eh. 3 kayo is 3 o 3 kayo is 1? 3 kami is 1. Wow! So 200 plus reps talaga each? Madami talaga. Grabe! Isang oras or mahigit kami nagpapalitan. So eventually, hindi na siya naging strength test. Strength endurance. Oo. Nung tumatagal, sabi ko, nako, 40 na ni Amoti to. Oo, kasi very well conditioned. Oo, I'm pretty sure mas malakas talaga endurance sa akin ni Amoti. Factor ba yung height? In that Pwede mong sabihing factor kasi dumating sa time na
yung sack throw, yung sack, parang nasisira na yung lubid niya. Yung rope. Yung O parang mas humahaba na siya. So umabot ako sa point na pag nag-throw ako, sumasayad na sa floor yung bola. So of course, may factor din yung Si height. Eddie is how tall? Amoti is about 6, no? 6 feet, 6'1". Siguro si Eddie mga 2 to 3 inches taller pa, mga Then 6'3". Amoti, 6'3". So, you're the shortest na you're 5. How tall are you? 5'8", 5'8". So, 5'8 versus 6. 6 feet versus 6'3". Okay, so naging factor nga talaga siya. Siguro share na rin natin dito na bago kami mag-start ng event, medyo nakipag-usap yung team namin, Team Philippines to Team Australia. Okay. Yung captain yata namin si Justin. Justin din pangalan. The other Justin. Parang sabi niya, kinausap niya sila Eddie. Sabi niya, hey, parang help us. So may gano'n, no? May parang strategy between... Parang help us win this. Parang make it easier for Justin. Because you want to compete with us in the finals rather than Korea. Di ba parang... Di ba? Kasi, I mean, malakas na team naman talaga Korea. And if makik-kick out na agad natin yung Korea, win-win for both of us. Of course. Mas madadalian sila, technically, than Korea ang Kaya kalaban sinasabi nila. ko kay Eddie, habang nag-throw kami doon, Naririnig ko yun. Eddie, Closer. Kasi ang layo, bibit-bitin mo pa. ewan ko kay Eddie, Ilang seconds lang. may-excite yata minsan, napapalakas yung bato. Pero mabait naman si Eddie. That's good. So, after all of you parang developed like a real relationship with each other. Kasi nakita ko in the Instagram of some of them, dinadalaw nila si Amoti sa gym niya sa Seoul, di ba? Things like that. Tapos, so, it's interesting, no? Nice. Ano ba, siguro isa pang memorable moment, now that I'm thinking about it, is yung time bago mag-start yung event namin ni Amoti. Okay. Kasi the whole Team Korea, kabado talaga sila. So habang nandun kami sa waiting room, kain ako, carb load ako. Lahat. Sabi ko, kailangan ko kumain ng madami para malakas ako. Kita ko si Amoti. Ay, parang kita ko si Amoti, titigin sa akin. Pagkatingin ko kay Amoti, nakita ko nakatingin sa akin. Ayun, so sabi ko, ay, kinakabahan yata si Amoti sa akin. Parang may ganon. Nakaka-hype ba? Kinakabahan si Amoti, kailangan mas lakasan ko. Kumbaga, pinagmamasdan ka no? Oo, parang the whole team Korea actually, habang nasa waiting area kami, tumitingin sa akin, parang titingnan nila, capable ba to si Justin? May talo ba tayo dito? Parang ganon. Sige. Ito, next question. Kung makakabalik ka doon, would you have done anything differently? Or it would have been exactly the same? Actually, may mga nagko-comment sa akin na sana daw yung sack tinry kong i-throw farther. I mean, other side of the arch para mas maglakad si Amoti. I remember thinking about that eh. Kaso, ang inisip ko na lang talaga, bago ko isipin yun, ipasa ko na lang muna yung bola. Oo, kasi yung mga huling reps, ilan doon yung tumama no? Yung parang tumama, and may isa nga, di ba, yung na-stop pa, di ba? Yung parang nagpahinga nga kayo, di ba? So parang siguro since hindi pa ako ganun kagaling mag-throw ng bola, inisip ko na lang talaga kailangan ipasok ko siya. Mahirap i-control kung saan mo papapuntahin yung bola. Lalo na if it was my first time doing that exercise. Okay. Yung, anong tawag doon? Sack flip, sack throw. Is it, yung mechanics niya, kasi we don't do that in CrossFit, is it similar to American kettlebell swing? Yun yung assumption ko. Similar to American kettlebell swing and snatch. Okay. Kasi you have to throw talaga eh. You really have to throw your hips, tapos tapos bitaw. Pero it's just na yung siguro the height or the level at which you throw, it's really hard. Si Eddie, may background. Is there a strongman event na ganun? Meron. May ganun. Ang nakakaba pa dyan is first time mong gawin. Iniisip ko pa, sabi ko, shit, paano to kung hindi ko man lang maipasok ni isa? Diba? Sabi ko, nakakahiya ako dito. Pero si Amoti nahirapan din siya eh. Noong una, hindi niya rin ilang beses din siya nag-fail. Ewan ko doon kay Amoti, ma-acting lang yata yun na nahirapan siya. Kasi nung huli, ang galing na niya eh, di ba? Well, I mean,
he's a previous champion. So I think testament yun sa kung gaano rin siya ka-adaptable to the challenges, if I'm to guess correctly. Sige, ito, last question. Ang dami ngayon nagsasabi, ang daming interesadong mag-start ng CrossFit kasi dahil na-inspire sila sa Physical Asia and nakita nila yung performance ninyo ni Lara and Amoti, of course, and other teams then, they had their own respective CrossFitters and those people were generally able to perform well. From the previous, even season 1, yung nanalo sa CrossFitter, if I remember correct. Anong advice mo sa kanila? Kasi yung iba, I feel like they want to do it kasi gusto nila makapasok or gusto nila to try to participate. And like you said, they contacted you on Instagram. So apparently these people like have a dedicated research team and it's not just plain na magpapa-audition kami ng mass audition na parang like say a show like Survivor or PBB na parang mass auditions talaga. Tapos may makita sila na may star quality yun yung kukunin nila. Anong marirecommend mo na gawin nila and anong start na kailangan nila? Ano ba? CrossFit kasi, as much as it's really a good strength and conditioning style, it's not that basic. It's complex. Yes. So since it is complex, it takes time to get better. And if mamadalin mo yung CrossFit, may injure hindi ka. ko masasabing may injure ka, pero there's a big chance. There's a chance. May injure ka. Running nga lang, pag minadali mo, may injured ka. As simple as running. Yes. So, kailangan mo talagang maging patient about it. This applies to not just people who want to join physical, but like want to just do CrossFit and get fitter. Ano ba, laging sinasabi yung yung analogy na isipin mo plant ka. Okay. Maliit na plant ka pa lang eh. Okay. Hindi mo pwedeng dagyan ng madaming water, malulunod. Okay. Hindi mo pwedeng expose ng matagal sa sunlight. Okay. Ano ba, mamamatay din, di ba? Basically yung volume, intensity mo. The diet, di ba? So parang i-apply mo siya sa training. Dahan-dahan. Pag malaki na, pag nag-grow na, it can handle more training, it can handle more sunlight and water. Yun lang. So dahan-dahan. Meron kang laging sinasabi, I always hear you say this to your clients from before pa, na yung mechanics, di ba? You always say that to them. Mechanics first, consistency, and then intensity. So, ayun. I guess, Justin has a lot of other engagements. Ayun, ito pa, before I leave, favorite ko ngayon yung 80-20 method as a runner. Ano yun? 80-20 method, parang 80% of your workouts, hindi lang sa running, kahit sa strength and conditioning, easy, pero hindi naman easy. Kailangan, after the workout, you feel confident, you feel good na parang, lakas ko. Parang, I killed the workout. Tapos, the other 20%, yun lang yung, parang, dun ka lang feeling, ikaw naman yung feeling defeated. Parang, hirap ng workout. Parang, in other words, dapat, 80% binibigay mo, na parang, binibigay mo. Pero, may 20% na parang medyo, maybe it's not your day, maybe okay lang yun. Yeah, that's what you're saying, right? So parang after each workout, I always look for that feeling na I feel good na. Okay. Lakas ko parang okay yung workout na yun Dapat ganun yung feeling mo after hindi yung feeling defeated ka and depleted. Okay. Kasi that way, parang Okay, baliktad. Baliktad ang isip ko. So in other words, you're saying 80% dapat malakas. In other words, hindi ganun kahirap. Easy. Oo. Hindi ganun kahirap. Kasi pag laging mahirap yung workout mo, bababa lang yung confidence mo Feeling mo, ang hina ako naman. Diba? So 80% wins, 20% yung dapat medyo challenge yourself. Tingin ko madaming benefit yung ganong style ng workout. Safer. Okay. Mas nakapag-focus ka sa form. Then, you gain more confidence. Last question, since ang pangalan ng podcast natin is The Balanced Life, anong definition mo of a balanced life? Kasi tayo, may tendency na we're into fitness. Nakatira tayo sa gym, lahat ng ginagawa natin revolves around fitness. What to you is a balanced life? Para sa akin, balanced is yung it's not too easy that it's boring. And it's not too hard that you hate it. Okay. Yun lang. Okay. What are your other pursuits or interests outside of fitness?
Ano ba? Eating. Parang fitness pa rin yun eh, no? Kasi kailangan Eating. natin kumain eh. Hindi, pero masarap ka kumain. Ibig sabihin, hindi ka naman restrictive kumain, di ba? Oo. Eating. Yan. Eating and being with your friends and loved ones. Yan, he's not just a fighter, he's a lover. Alright? So, for those of you watching this, and you want to be trained under Justin. I know you just launched your new coaching app. Yes, Ascend Coaching. Ascend Coaching. Check it out on Instagram. We'll drop the whatever it is here, right here. And they can also find you here in case they want to. In Venice Mall, Makili, Gold's Gym powered by Metcon. We are at Gold's Gym powered by Metcon. McKinley. Okay? Venice Grand Canal Mall. Tama ba? Alright. So, that's it for now. Thank you for watching. If you made it this far, please make sure to subscribe and follow Justin on his socials. Follow us as well at TitoFitPH, at Jerdan_. And we'll see you in the next one. Thank you so much. Thank you.